Si Jeremias ay dinala sa Ehipto. Ika-43 kabanata. Nang masabi na ni Jeremias ang lahat ng ipinapasabi ng Panginoon na kanilang Diyos ang tungkol sa kanila, sinabi sa kaniya ni Azariah na anak ni Hosea, Johanan na anak ni Kareya, at ng iba pang mayayabang na lalaki. Sinungaling ka! Hindi ka isinugo ng Panginoon na aming Diyos para sabihin sa amin na hindi kami dapat pumunta sa Ehipto upang manirahan doon. Si Baruk na anak ni Neria ang naghikayat sa iyo na ibigay kami sa mga taga-Babilonia para patayin nila kami o bihagin. Kaya si Johanan na anak ni Kareya at ang mga kasama niyang opisyal ng mga sundalo at ang lahat ng mamamayan ay hindi sumunod sa utos ng Panginoon na manatili sila sa Huda. Sa halip dinala ni Johanan at ng mga kasama niyang opisyal ng mga sundalo ang mga natirang taga-Huda na nagsibalikan sa Huda mula sa iba't ibang bansa na pinangalatan nila. Kabilang dito ang mga lalaki, babae, bata, at mga anak na babae ng hari na ipinagkatiwala ni Nebuzaradan na pinuno ng mga gwardya kay Gedalia na anak ni Ahikam at apo ni Shaphan. Dinala rin nila sina Propeta Jeremias at Baruk na anak ni Neria. Hindi sila sumunod sa Panginoon. Talagang pumunta sila sa Ehipto at nakarating sila sa lungsod ng Tapanhes. Doon sa Tapanhes, sinabi ng Panginoon kay Jeremias, habang nakatingin ang mga taga-Huda, kumuha ka ng malalaking bato at ibaon mo sa lupa sa gitna ng daan, papasok sa palasyo ng Faraon sa Tapanhes. Pagkatapos, sabihin mo sa kanila na ako ang Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel ay nagsasabi, susuguin ko ang lingkod kong si Haring Nebukadnezar ng Babylonia, at ilalagay ko ang kanyang trono at toldang panghari sa ibabaw ng mga batong ito, na ibinaon ko sa lupa sa gitna ng daan. Sasalakayin niya ang Ehipto at papatayin niya ang mga itinakdang patayin, at bibihagin niya ang mga itinakdang bihagi. Ang iba'y itinakdang mamatay sa digmaan. Susunugin niya ang mga templo ng mga Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ang ibang mga Diyos-Diyosan ay masusunog din, at ang iba ay dadalhin niyang bihag. Lilinisin niya ang lupain ng Ehipto, katulad ng paglilinis ng pastol ng kanyang damit, para alisin ang mga pulgas. Pagkatapos, aalis si Nebukadnezar na ligtas sa anumang pinsala. Talagang wawasakin niya ang mga haligi ng Diyos-Diyosan sa Heliopolis sa Ehipto, at susunugin niya ang mga templo ng mga Diyos-Diyosan doon.